na ng United Nations ang kulang di manong tugon ng gobyerno ng Pilipinas sa mga pangangailangan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Ayon kay dating rehabilitation czar Panfilo Lacson, bunga ito ng atrasadong pagpapalabas ng pondo. Aminado naman ang DSWD o ang Department of Social Welfare and Development na may ilang problema kaya hindi nila nabigyan ng permanenteng tirahan ng mga nasalanta ng bagyo. May report si PR Canghel. Paypay rito, paypay roon. Ganito ang pagtitiis na mahigit 400 pamilya na nakatira sa mga bunkhouse sa Barangay Kaibaan, Tacloban, Leyte. Bukod sa masikip, walang kisame. Magdadalawang taon na matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Wala pa rin katiyakan kung kailan sila magkakaroon ng permanenteng tirahan. Napansin din ito ng United Nations. Ayon sa UN Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced Persons, sa kabila ng mabilis na pagtugon ng gobyerno matapos ang pananalasa ng bagyo, naisawalang bahala naman ang kapakanan ng mga nasalanta at nawalan ng tirahan. Hanggang ngayon, marami pa rin pamilya ang nananatili sa bunkhouse na hindi pasok sa safety standards ang pagkakagawa. Hindi rin nabibigyan ng privacy at dignidad ang mga Yolanda survivor na nakatira sa mga barong-barong. Kaya madaling maabuso ang kabataang babae at magbunsod na maagang pagdadalang tao. Hindi lingid sa kaalaman ng DSWD na dapat madaliin ang pagbibigay ng permanenteng bahay sa mga nasalanta. Pero di lang maiwasan ang ilang hadlang tulad ng kawalan ng supply ng tubig at kuryente sa mga paglilipatang lupain dahil sa umano'y di pa nababayarang utang ng mga lokal na pamahalaan. Pero kailangan nga nating siguraduhin from their point of view yung ating kuryente at saka tubig na inaasikaso ngayon. At ang NHA na ang binigyan ng instruction with DPWH dahil mukhang nahihirapan ang mga local government unit na magawa yung pagkabit ng kuryente at pagkabit ng tubig. Ang nagbitiw na rehabilitation czar na si dating Senator Ping Lacson, sinisisi ang kapos at atrasadong pagpapalabas ng pondo ng pamahalaan para sa mga nasalanta. Tinawag pa niyang budget na walang malasakit para sa mga biktima ng bagyong Yolanda ang 2015 budget. Sasabihin nila, hindi ganun kadaling mag-release ng pondo at wala namang absorptive capacity yung mga ahensya. Ang sagot ko doon, kaya nga meron tayong plano. Depensa ng DBM. Totoo lang, yung Yolanda Rehabilitation and Reconstruction Program was approved in October 2014. Okay. It was well after the 2015 budget was submitted. But nonetheless, since this was really a very critical program, hinanapan talaga namin ng paraan na mapondohan siya. Ayon sa COA report, ang National Electrification Administration nakatanggap ng 3.9 billion pesos mula sa Yolanda Recovery and Rehabilitation Plan. Mahigit 3.7 billion pesos dito ang inilaan para sa mga electric cooperative. Lumalabas na halos 142 million pesos ang unallocated o hindi inilaan. Sa mahigit na 3.7 billion pesos na inilaan, 3.2 billion pesos lang ang inilabas. 579 million pesos ang unreleased funds. PR Canghel, GMA News.